Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, Ama namin. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay. Bawat sakdal at mabuting kaloob ay galing sa Ama ng liwanag na walang anino ng pagtalikod. Sa iyo nagmumula ang karunungan, sa iyo nagmumula ang kasiyahan, ang kapayapaan, sa iyo nagmumula ang tibay ng dibdib, sa iyo nagmumula ang buhay at ang kalusugan. Sa iyo rin nagmumula ang aming layunin, kung kaya't sa kabila ng maraming mga pagsubok at kahirapan at pagkakasakit na aming dinadaanan, alam naming may mabuting kalooban ka sa likod ng mga ito. Itinutuon mo ang aming kaisipan sa mga bagay na dapat naming ayusin, harapin. Hindi namin dapat takasan at ipagsawalang bahala bilang bahagi ng aming paglago at para sa paghahanda ng mga susunod sa amin sa pananampalataya. Ngayong umaga sa panibago pong serye sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ay humihiling po kami sa iyo ng pangunawa. Hawakan mo po ang aming isip, ituon mo ang aming mga mata sa iyong salita, at makita namin si Jesucristo na bilang tagapag-utos, tagaganap at tagahatol sa kaharian ng Diyos. Matagpuan nawa namin ang aming sarili, O Diyos, sa ilalim ng iyong mabiyaya at maawaing paghahari, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dumadako tayo mga kapatid sa panibagong serye ng exposition sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. Ang tinutukoy ko itong chapter 5 hanggang chapter 7. Bilang pundasyon sa seryeng ito, ang magiging paksa natin, ang ipag-uusapan natin ngayong umaga ay ang pangkalahatang idea ng doktrina ng Panginoong Jesucristo. Ang kabuuan ng seryeng ito mula sa chapter 5 hanggang chapter 7 ay papamagatan nating ang doktrina ng hari. Yan po ay ating naunawaan dito sa chapter 7 verse 28 hanggang verse 29. Ganito po ang ating mababasa. At nangyari, nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. So ito palang salita ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang binanggit sa chapter 5 hanggang chapter 7 ay mga aral ni Kristo. Ituloy po natin ang basa. Sapagkat sila'y kanyang tinuturuang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Ang aral ni Kristo, kaya po ang titulo ng ating serye ay Doktrina ng Hari. Dito ipinakikita ang otoridad ni Kristo sa buhay ng mga taong nakasumpong ng kaharian ng Diyos at ang kaibahan ng aral ni Kristo. Sapagkat po hindi lahat ng bumabanggit ng pangalan ng Panginoon ay tunay ngang nasa kaharian ng Diyos. Kung kaya't dapat nating makita sa mga pag-aaral na ito, sa pangangaral na ito, na mayroong kaibahan ang aral ni Kristo. At makikita po natin yan sa mga susunod na pangangaral. So ngayong umaga, ang ating paksa ay ang pangkalahatang idea, overview ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Chapter 5 verse 1. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, at binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila. Paano i-describe ang mga turo ni Kristo?
na siyang nagiging batayan ng pamumuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. Noong pinagtibay ang 1987 Philippine Constitution, konstitusyon ng ating bansa, ito ay naging pinakamataas na pamantayan ng otoridad sa ating bansa. Hindi ito isinulat bilang payo kung paano mas magandang mamumuhay ang mga Pilipino, kundi isinulat ang ating konstitusyon upang magtakda. At ano ang itinatakda ng konstitusyon? Magtakda kung sino ang mamamayan, ano ang kanilang mga karapatan, at ano ang kanilang mga pananagutan. Itinatakda rin ng konstitusyon kung paano dapat umiral ang pamahalaan. Ano ang gawain ng gobyerno? Ano ang tungkulin ng gobyerno? Ano ang pananagutan ng gobyerno? Ang konstitusyon ang humuhubog sa lahat ng batas. Walang anumang batas ang maaaring ipasa na hindi ayon sa konstitusyon. Ito ang sumusukat sa bawat kilos ng pamahalaan. Kahit ang mga lider ng bansa ay dapat sumunod at mamuhay ayon sa mga umiiral na batas. Ang konstitusyon ang humahatol kung alin ang lehitimo at alin ang labag sa pamantayan. Walang mamamayan ang may karapatang pumili lamang kung anong probisyon ang nais niyang sundin. Ang pamumuhay na parang walang konstitusyon o walang batas ay tahasang pagtanggi sa umiiral na kaayusan at otoridad sa ating bansa. Kaya't anumang batas o desisyong salungat dito, kahit gaano ito kapopular, kahit gaano kasikat ang nagsabi nito, ay walang bisa. Sa ilalim din ng konstitusyong ito, ang kapangyarihan ay hinati sa tatlong sangay ng pamahalaan. Meron tayong legislative department o legislative branch na gumagawa ng batas. Yan ang Kongreso at ang Senado. Hindi sila maaaring gumawa ng batas na labag sa konstitusyon, kaya kanilang pinagdedebatehan yan at dumadaan sa ilang pagbasa bago yan maisabatas. Meron tayong executive branch ng government at yan ang ating presidente. Sila ang nagpapatupad ng batas. At meron tayong judiciary. Sila ang humahatol. Sila ang iinterpreta kung anong ibig sabihin ng batas. Ganito ang realidad sa ating bansa. Ang kapangyarihan, ang authority ay nahahati. At meron itong limitasyon. Hinati ito sa tatlo upang sa ganun magkaroon ng check and balance, upang walang isang branch ng gobyerno ang aabuso sa kapangyarihan. Ginagawa ito upang magkaroon ng tamang paggamit ng kapangyarihan at masigurado ang kapakanan ng mga mamamayan. Ang Matthew chapter 5 hanggang 7 ay lumalabas na parang konstitusyon ng kaharian ng Diyos. Pagdating dito sa tinatawag na Sermon on the Mount, ibang uri ng pamamahala ang ating nakita. Dito sa Matthew chapter 5 verse 1 and 2, makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo na para bagang siya ang bagong Moses sa bagong tipan. Si Moises mismo nagbanggit na pagkatapos niya ay may darating na propeta ititindig ng Diyos na magsasalita ng mga salita ng Diyos na dapat pakinggan ng bayan ni Israel. Kagaya ni Moises, ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa bundok
kung paanong si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai upang tumanggap ng kautusan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay umupo at binuksan niya ang kanyang bibig upang magturo. Subalit may malinaw na kaibahan. Si Moises ay tagapamagitan lamang. Tumanggap lamang siya ng kautusan ng Panginoon upang sabihin sa mga tao. Ipinangaral natin ito minsan sa exposition sa Hebrews chapter 6, kung paano si Moises ay isa sa pinakatapat na lingkod ng Diyos. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo ay mismong ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ang mismong pinagmumulan ng salita. At ang ating Panginoong Hesukristo ay tagapamahala na nagtatakda ng pamantayan sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang pagsasalita ay may otoridad, hindi opinyon at hindi tradisyon, kundi formal at mabisang deklarasyon kung ano ang dapat ipamuhay sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, si Hesukristo ang tagapagpaliwanag ng kautusan. Sa kaharian ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ang hukom. Ang Panginoong Hesukristo rin ang tagapagpaganap ng mga kautusan ng Diyos. Siya ang nagtatakda ng pamantayan kung anong matuwid. Siya rin ang nagtuturo kung paano isasabuhay ng tama, nang maintindihan ng tama ang kautusan ng Diyos. At sa huli, siya rin ang hahatol kung sino ang tunay na mamamayan ng kanyang kaharian. Sa Matthew chapter 5, siya ang nagsalita na may otoridad na sa tuwing binabanggit yung phrase na, ngunit sinasabi ko sa inyo. Dito sa Matthew chapter 5, makikita natin na ilang beses binali ng ating Panginoong Hesukristo ang maling pagkaunawa ng mga tao sa kautusan ng Diyos. Sa Matthew chapter 6, siya ang nagturo kung paano mamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay hindi panlabas lamang, kung hindi panloob, kung kaya't ang panlabas na gawain na hindi basta nagiging batayan at hindi basta nagpapakita kung sino ang nagpapasakop sa Diyos, kundi ang kalagayan ng puso, kung saan una sa lahat ang Diyos ay dapat maghari. Sa Matthew chapter 7, siya ang nagbabala at siya ang humatol sa pagitan ng 200. At dito natin pinapakita ng banal ng kasulatan na ang katuruan ni Kristo ay hindi option. Dalawa lang ang daan ni Kristo at ang mga bagay at ang mga daan na hindi daan ni Kristo na pinapili niya ang mga tao. Isa lang ang daan na magdadala sa buhay at yun ang daan ni Kristo. Yun ang doktrina ni Kristo. Dalawa ang kahihinatnan ng tao na makikinig sa kanyang salita. Ang pagiging matatag o ang pagkawasak. Ang pakikibahagi sa kaharian ng Diyos o ang pagtanggi sa kanya ng Diyos sa kanyang muling pagparito. Sa kaharian ng Diyos, walang check and balances laban kay Kristo. Sapagkat ang otoridad ng Panginoong Hesukristo ay ganap, matuwid, at banal. Kaya ang sermon sa bundok, ang Sermon on the Mount, ay hindi koleksyon ng inspirational na pahayag. Hindi ito optional na gabay sa kabanalan. Sa aking palagay, ang lahat ng mabuting pamumuhay na itinuturo ni Kristo ay mababasa mo lahat sa chapter 5 hanggang chapter 7. Ito ay doktrina ng hari. Ito ang ating saligang batas sa kaharian ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon na ituro ninyo sa kanila ang lahat ng pinag-uutos ko, maliwanag, nakasali at foundational ang Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. Dito, malinaw na itinakda ni Kristo kung sino ang kanyang mamamayan, anong uri ng katuwiran ang kinikilala sa kanyang kaharian, at kung paano masusukat
ang tunay na pagsunod. At dito natin mababalangkas ang pangangaral sa umagang ito. Una, ano ang katangian ng mga mamamayan ng hari? Sino ang mga pinaghaharian ng Diyos? Mababasa natin yan sa chapter 5 verse 1 to 12. Binaliktad ni Jesus ang umiiral na pananaw ng mga Hudyo tungkol sa pagiging mapalad. Para sa kanila, ang pinagpala ay yaong may kayamanan, yung may impluwensya. Para sa mga Hudyo, ang tunay na mapalad ay yung may kapangyarihang gumanti sa kaaway. Ngunit ayon sa Panginoong Hesukristo, ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa panlabas na kalagayan, kung hindi sa pakikibahagi sa paghahari ng Diyos. Ang kaharian ay para sa mga mabababang loob. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga nagdadalamhati. Dahil nakita nila ang kanilang sarili na sa harapan ng Diyos sila'y mahirap. Sa mga taong walang ibang inaasahan maliban ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga maamo. Para sa mga taong nagugutom at nauuhaw. Hindi para sa mga material na bagay, sapagkat lahat naman ng tao ay nagugutom at nauuhaw. Pero ang pagnanasa sa kaharian ng Diyos, ang pagnanasa na tuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako, ang pagnanasa na sana dumating na ang katunayan na patutunayan ng Diyos na totoo ang aming pag-asa sa Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga malilinis ng puso. Yung puso na paulit-ulit nating narinig na binabasa sa tuwing binabanggit natin mula kay Propeta Jeremias at kay Ezekiel, ang mga puso na tanging Diyos lang ang makagagawa. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong nagnanasang mamuhay ng payapa. Kapayapaan panloob at kapayapaan panlabas. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga inuusig. Hindi dahil sa namumuhay sila sa kasamaan o dahil sa meron silang mga utang na hindi binabayaran o meron silang tinatakasang hustisya, kung hindi dahil sa sila ay tagasunod ni Kristo at ang kanilang pamumuhay ay hindi ayon sa pamantayan ng mga tao sa sanlibutan ito, kung kaya't sila ay pinag-uusig. Para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ang mga katangiang ito ay hindi hakbang upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam natin paulit-ulit na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng sarili nating gawa, kung hindi sa pamamagitan ng kapanganakang muli. John 3:3. Kung titignan mo yung mga katangian kung para kanino ang kaharian ng Diyos, lahat yun ay nanggagaling sa panloob. Ang mga nabasa natin sa chapter 5 verse 1 to 12 ay mga palatandaan, mga bunga, mga katangiang bunga na mga taong pinagkalooban ng kaharian ng Diyos. Sa buong pagpapatuloy ng Mateo 5-7, lalong luminaw sa atin na ang Panginoong Hesukristo mismo ang pamantayan ng katuwiran sa kaharian ng Diyos. Para sa mas malalim na pangangaral sa parting ito, dadalhin yan sa atin ng Panginoon mamayang hapon. Ang chapter 5 verse 1 hanggang 12. Ang binabanggit natin ngayong umaga ay overview. Pero higit dito, ipinahayag ng Panginoon na ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay asin ng lupa at ilaw ng sanlibutan. Verse 13 hanggang verse 16, ang kanilang buhay ay patotoo sa gitna ng sanlibutan. Sa panahon na ang mga tao ay hindi na umaasa na may gagawin ang Diyos sa kanyang bayan. Lahat ay nakontento na lang
sa kapangyarihang panandalian ang buhay ng mga tao ng Diyos ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang kanilang buhay ay patotoo, hindi para luwalhatiin nila ang kanilang sarili, kung hindi upang ang Diyos Ama ang maparangalan. Dito natin nakikita na ang paghahari ng Diyos ay may panghinaharap na pag-asa, subalit may pangkasalukuyang realidad. Sa totoo lamang, napakahirap paniwalaan itong mga binabasa natin sapagkat ito'y mga panghinaharap na pangako. Subalit maliwanag ang sinasabi ng Panginoon, ang ating mga pamumuhay sa ngayon ay ebidensya na meron tayong inaasahang kaharian ng Diyos sa hinaharap. Ang mga mamamayan ng kaharian ay pinaghaharian na ng Diyos sa kanilang puso ngayon. Kung kaya nga't ang mga virtues na nabasa natin dito ay galing lagi sa puso. Subalit tayo ay matiyagang naghihintay ng ganap na kapuspusan na ang kahariang ito ay dadalhin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik. At ito ang katangian ng doktrina ng hari. Ito'y isang doktrinang humuhubog sa puso. Ito ay doktrinang nagtatakda ng katuwiran na dapat nating ipamuhay at naglalantad ng tunay na pagkakakilanlan ng mga sakop ng kanyang kaharian. Kagaya ng konstitusyon ng Pilipinas, dinetermina niya sino ang Pilipino. Ang chapter 5, verse 1 hanggang 16, dineklara niya sino ang Kristiyano. Pangalawang puntos, ang katuwiran ng kaharian ng Diyos. Paano sinusukat kung ano ang tama sa kaharian ng Diyos? Sa Matthew chapter 5 verse 17, malinaw na ipinahayag ng Panginoong Hesukristo na siya'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kung hindi ganapin ito. Sa puntong ito pa lamang, malinaw na ang kanyang otoridad ay naiiba sa mga Pariseo. Sa kadahilanang ang mga Pariseo ay nagtuturo ng kautusan, subalit sila ay hindi sumusunod sa kautusan. Basahin natin sa Mateo 23 kung paano binanata ng ating Panginoong Hesukristo ang mga Pariseo. Mateo 23:1 hanggang 4. Na magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga Fariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapasa nila sa mga balikat ng mga tao, datapwat ayaw man lang nilang kilusin ang kanilang daliri. Sa pamantayan ng mga Hudyo, may karapatan ang tao na magturo ng kautusan sapagkat siya'y galing sa prominenteng pamilya, sila'y mayaman, kasama ng kanilang karapatan magturo na sila'y tinitingala sa society, sila'y pinuno ng mga Hudyo. At hindi nanggagaling sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi na bali at hindi na mahalaga para sa kanila kung ang mga itinuturo ba ay pinamumuhay na nagtuturo. Ang importante sa kanila, mayaman ba ang nagtuturo? Sikat ba ang nagtuturo? Ang nagtuturo ba ay maimpluwensyang tao na kaya niyang talunin ang kanyang mga kaaway? Yun na ang pamantayan ng kanilang pagsunod sa Diyos. Subalit naparito ang Panginoong Hesukristo. Isipin mo, hindi siya sikat kagaya ng mga Pariseo. Ni hindi siya pumunta rito, dala-dala ang kanyang diploma mula sa isang kilalang Pariseo at iskriba ng kanyang panahon.
Hindi siya naparito para patunayan na tama siya dahil sa mayaman siya o nakakaangat siya sa lipunan. Hindi. Naparito ang ating Panginoong Jesucristo at ang patunay na siya ay may karapatan na magturo ng salita ng Diyos sa atin ay ito, sapagkat naparito siya upang ganapin ang kautusan ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay may ganap na karapatan na magpaliwanag ng kautusan, sapagkat siya mismo ang una sa lahat namuhay at tumupad nito. Ang kanyang salita bilang Panginoon ay tunay na tagapagpahayag ng kalooban ng Diyos. Si Jesucristo ang nagtatakda ng sakdal na pamantayan ng katuwiran. Kaya't sinabi niya na ang katuwiran ng kanyang mamamayan ay dapat humigit sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo. Basahin natin verse 19, 5:19 at saka verse 20. Kaya't ang sino mang sumusuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Naalala natin sa aklat ng Hebreo na bagamat siya'y anak, naparito siya upang sumunod at dahil diyan siya'y naging kapitan ng ating kaligtasan. Ituloy natin ang ating basa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. At ang tinutukoy ng Panginoon na higit na katuwiran dito ay ang pangangatwiran na hindi lamang sa salita, kung hindi sa isang buong pusong pagsunod kagaya ng kanyang ginawa. Kung kaya't ang ating Panginoong Jesucristo ay naging katwiran sa atin, dito natin maiintindihan kung gaano kahalaga na ang ating Panginoong Jesucristo namuhay sa batas. Na ni isang perasong kasalanan wala siya. Wala siyang sinuway sa lahat ng kalooban ng Diyos na pinahayag na nung una. Upang maunawaan natin na ang kanyang pagsunod ay higit na katuwiran sa doktrina ng mga Pariseo. Dito nahahayag na ang doktrina ng hari ay hindi nakabatay sa tradisyon lang ng tao. Kinopya lang, ginaya lang. Ito ay nagmumula mismo sa kanyang sariling kapangyarihan at kabanalan na kaya niyang gawin yung mga bagay na inaasahan niya sa atin. Ipinakita ng Panginoon na ang tunay na pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nagsisimula sa puso at hindi nagtatapos sa panlabas na kilos. Ang mga Hudyo ay may ganyang klaseng paglilingkod. Ang katuwiran ng hari ay hindi lamang pag-iwas sa pagpatay, kung hindi pagtalikod sa galit. Ang doktrina ni Kristo hindi lamang nagtuturo sa atin na huwag tayong mga lunya, kung hindi una sa lahat nililinis niya ang ating puso mula sa mga pagnanasa. Ang doktrina ni Kristo ay hindi nagtuturo sa kanyang mga mamamayan na gumanti sa kaaway, kung hindi binibigyan niya tayo ng pag-ibig upang ating mahalin at pagpalain ang mga taong umuusig sa atin kahit pa yung mga sumasakit sa atin. Ang mga ganitong uri ng pagsunod ay hindi kayang likhain ng panlabas na relihiyon. Kahit anong turo natin ng kapayapaan, kung paano mamuhay ng walang away, ng walang alitan, kung ang puso ay naghahanap lagi ng gulo, hindi matatapos ang gulo. Sa bansa natin, napakaraming ginawang implementing rules and regulation. Kapag nagdedebate
Ang mga marurunong at mga nagdudunong-dunungan sa telebisyon at pinapanood mo sila nagpapaliwanag ng batas. Subalit hanggat may iniingatang motibo ang puso ng tao, may pinapanigan ang tao, may pansariling hangarin ng tao, walang batas ang magpapaayos sa kanya. Walang batas ang magpapaayos sa bansang ito. At yun mismo ang pangangatwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang katwirang nagmumula sa pusong binago ng Diyos. Ang sukdulang pamantayan ng katwiran ay ang kabanalan mismo ng Diyos. Basahin natin sa verse 48, chapter 5, verse 48. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan ay sakdal. Marami nagpapaliwanag yung salitang sakdal dyan is maturity. Hindi pwedeng maturity ang tinutukoy dyan sapagkat alam naman natin pare-parehas na ang Diyos hindi magmamatured. Kung ano siya ngayon, yun siya dati. Ngayon, noon, ngayon at magpakailanman ang Diyos ay hindi nagbabago. So anong tinuturo nito? Na ang dapat abutin ng tao, kanyang pagsikapang maging pamantayan ng kanyang buhay ay mismo ang Diyos. Kaya nga nakikita natin ang sarili natin kahit gaano pa tayo karaming karanasan at maraming natutunan natin sa Biblia at napapalibutan tayo ng mga taong hindi marunong at may mga kapatid tayong nagsisimula pa lang sa pananampalataya. Subalit kung ikukumpara natin ang sarili natin sa pamantayan ng Diyos, marami pa tayong dapat matutunan. Dapat tayo magpakumbaba sapagkat ang pamantayang hinihingi sa mga tao ni Kristo ay hindi pamantayan ng sanlibutan, pamantayan mismo ng Diyos na naghahari sa atin. Kaya nga kasunod nito sinansala ng Panginoong Hesukristo ang relihiyong nakatuon sa pagpapakitang tao. Chapter 6 verse 1, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Binalaan niya ang mga nakikinig laban sa paggawa ng katwiran upang makita ng tao. Hindi ganun ang pagsamba sa Diyos. Ang paglilimos, ang pagbibigay, ang pananalangin at pag-aayuno na sentro ng buhay pangrelihiyon ng mga Hudyo ay maaaring maging kasangkapan ng pagkukunwari kung ang layunin ay papuri ng tao. Akala nila porket nakapagbibigay sila at akala nila nakakatulong sila, nakakapanalangin sila, akala nila matuwid na sila. Samantalang ang puso nila ay malayo sa Diyos. Hindi ganoon ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo at lalong hindi yun ang katuwiran na itinuturo ng Panginoon. Itinuro ng Panginoon na ang tunay na pagpapala ay hindi matatagpuan sa panlabas na karangalan o hindi naman kaya sa kayamanang nasisira, kundi sa pakikipag-ugnayan sa Diyos na nakikita ng lihim. Kung magiging matapat tayo sa ating sarili ngayon, doon sa mga panahon na walang nakakita sa atin, yun ang tunay nating pananampalataya sa harapan ng Diyos. Ang tuwid na pagsamba sa Diyos ay nagpapasakop. Ito ay mapagpakumbaba. Ito ay mapagtiwala sapagkat kinikilala niya na ang Diyos ay kanyang Ama. Hindi basta Panginoon na pinag-aalayan natin ang paglilingkod upang sa ganun matuwa siya sa atin na pagpalain niya tayo ng mga bagay na gusto natin. Hindi. Ang Diyos natin ay ating Ama dahil kay Kristo. Nakagaya ng isang ama, hindi lang siya nagbibigay ng mabuti, dumidisiplina din siya ng kanyang mga anak. Na siya ang tunay na nakakakita ng ating mga kailangan. Hindi lamang pangangailangan ng ating katawan, lalong higit sa pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Kung kaya't bilang Ama, hanapin natin ang kanyang paghahari. Hanapin natin ang kanyang katuwiran sapagkat hindi siya pabayang Ama. Ang turo ng mga Hudyo, ang turo ng mga Pariseo,
Magsikap tayo para matuwa ang Diyos sa atin. Ang turo ni Kristo, kung anak ka ng Diyos, mamuhay ka sa kalooban ng Ama mo sa langit. Sa huli, ipinakita ng Panginoon na ang katuwiran ng kaharian ay personal. At hindi ito mapagkumpara. Sapagkat sa palagay mo, kung sa sarili mo nagagawa mo ang kalooban ng Diyos pero hindi tama ang iyong puso, palagi mong ikukumpara ang sarili mo sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Ang tuwid na pagsunod sa Diyos ay hindi nakabatay sa panghusga sa iba. Kaya nga sinabi ng Biblia dyan, huwag humatol ng hindi mahatulan. Kaya sinabi dyan, bago mo pintasan ang iyong kapatid, tanggalin mo muna yung nakahambalang sa iyong mata. Sapagkat kung sa sariling pagsisikap natin, sa sarili nating katuwiran, ninanasa nating maging matuwid sa Diyos. At kung sa palagay natin nakakasunod tayo sa Diyos, ang magiging resulta niyan ay panghahamak sa iba na hindi natin nakikita at tayo man sa sarili natin, kahit gaano tayo sumunod sa Diyos, mananatili tayong kapos sa pamantayan ng Diyos. Kung hindi lang dahil sa kanyang biyaya at awa sa atin. Ang pamumuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos ay bunga ng pagtitiwala sa kanyang kabutihan at ng pagnanais na gawin ang kanyang kalooban. Dahil mabuti ang Diyos sa akin, gagawin ko ang kanyang kalooban. Hindi ito upang itaas ang sarili, kung hindi para sumunod sa Panginoong Jesucristo. Pangatlo, ang katunayan ng pagkamamamayan sa kaharian ng Diyos. Marami magsasabi na sila'y pinaghaharian ng Diyos. Pero anong katunayan nito? Sa pagtatapos ng sermon sa bundok, hinamon ng Panginoong Hesukristo ang mga nakikinig na gumawa ng isang malinaw na pasya. Ang kanyang daan na ipinangangaral ay makipot. At kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Sa madaling salita, mahirap itong matsambahan. Sa mga naglalaro ng basketball, kapag malaki ang ring, hindi ka masyado magiging seryoso sa iyong mga hagis, sa iyong mga bato. Malaki ang ring. Pero kung halimbawa ang ring ay maliit, kapag ikaw ay nagtatahi, ipinapasok mo yung sinulid sa karayom, matindi ang iyong focus. Kasimpleng bagay pero mahirap gawin. Bakit? Kasi makipot ang daan. Mahirap. At ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi tsamba. Ito'y nangangailangan ng pagdidesisyon. Kailangan madetermina ng tao sa kanyang sarili na kung siya ba'y susunod kay Kristo. Basahin natin sa chapter 7, verse 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang dooy nagsisipasok. Bakit maraming pumapasok? Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasumpong doon. Maraming napapahamak na tao, hindi dahil sa ayaw nila ng kaligtasan, at hindi dahil sa ayaw nila ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao ay naghahanap na maligtas sila. Subalit ang hindi nila magustuhan at ang hindi nila maintindihan, yung radikal na pagpapasakop kay Kristo, yun ang dahilan kung bakit ang daan makipot. Ang paghahari ng Diyos ay hindi tinatahak ng karamihan, sapagkat hindi ito umaayon sa likas na hilig ng tao. Pwede bang susunod ako kay Kristo pero ito ititira ko sa akin? Pwede bang ang tatabasin mo sa akin yung hindi ko kailangan at ang ititira mo sa akin yung kailangan ko? At yan mismo ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo, bagamat madali, mahirap.
sapagkat sumasakit ito sa likas na hilig ng tao. Sa sariling pananaw ng tao na paulit-ulit na ipinangaral ni Propeta Isaias na ang kaisipan ng Diyos ay hindi kagaya ng kaisipan ng tao. Ang daan ng tao ay hindi kagaya ng daan ng Diyos. Kaya malinaw ang babala, ang pagsunod sa hari ay nangangailangan ng pagsuko. Yun ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon, limutin mo ang iyong sarili at buhatin ang kanyang krus. So maraming hindi pumapansin sa mga talatang yan, pero hindi mo natin pwedeng basahin ang mga aral ni Kristo kung wala ang prinsipyong yan. Ang pagsuko sa sarili, ang pagtalikod sa sarili, at ang pagpapasan ng krus ni Kristo. Hindi rin lahat ng nagtuturo ay nagdadala ng tao sa kaharian ng Diyos. Ang mga apostoles ay paulit-ulit na nagbabala patungkol sa mga bulaang propeta na naghahanap lang ng pera, naghahanap lang ng kasikatan, at naghahanap lang ng sariling pakinabang kagaya ng mga Pariseo at Eskriba. Binalaan ng Panginoon ang kanyang mga tagapakinig laban sa mga bulaang tagapagturo at itinuro na ang tamang pamantayan ng pagkilala sa kanila ay ang kanilang bunga. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay makikita hindi sa anyo ng pananalita, kung hindi sa pamumuhay na naaayon sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, itong mga bagay na itinuro sa atin ay una sa lahat ay dapat makita at sikaping ipamuhay ng mga tagapangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos. Chapter 7 verse 15 hanggang verse 20. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong nakikilala sila. Nakakakuha baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabubuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaaring ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Sa pinakahuling hamon, ipinahayag ng Panginoon na ang pagkamamamayan sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang nakikita sa pag-angkin na siya ay Panginoon, o sa panlabas na gawaing pangrelihiyon, o sa panahong ito, napakadaling sabihin na si Hesukristo ay Panginoon. Hindi ko itinatanggi ang mga talatang sinasabi, ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan ay totoo. At yan ang panawagan ng Ebanghelyo. Na ang lahat ng tao ay magsisi sa pangalan ni Hesukristo at sumampalataya sa Kanya. Subalit huwag tayo magkakamali na siyang Kristo na tinatawag natin ay totoong tagapagligtas. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, paano sila tatawag sa hindi nila nakikilala? Kung nakikilala mo ang Panginoong Hesukristo, maiintindihan mo rin kung gaano kaseryoso ang pagtawag sa Kanya. Pero isang nakakalungkot na bagay, maraming tumatawag sa Panginoon na Panginoon, Panginoon. Hindi nila naiintindihan ang pagkapanginoon ni Hesukristo. Sa ganyang bagay, ito yung sinasabi ng Panginoon dito sa verse 21, na hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dito mahimala ang doktrina ng kapanganakang muli, sapagkat ang puso na walang pagpapakumbaba kay Kristo at walang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos ay natutong magpakumbaba at kumilala ng kanyang sarili bilang makasalanan. At kumilala ng kanyang sarili na ang buhay niya ay walang halaga maliban na ialay niya ang buhay na ito kay Kristo Jesus na kanyang Panginoon. Yan ang totoong pagtawag sa Diyos. Nakagaya ng nabasa natin sa kwento ni Apostol Pablo,
na ang kanyang puso ay punong-puno ng pagpatay at puot sa mga Kristiyano. Binagtas niya ang daan papunta sa Damasco, isang katanghaliang tapat. Nasa kanyang kamay ang authorization na bawat Kristiyano na kanyang huhulihin, maaari niyang ipapatay. Subalit sa gitna ng kanyang paglalakbay, lumiwanag ang langit. Ipinahayag ni Hesukristo ang kanyang sarili sa kanya. Siya'y mapabagsak sa lupa. Siguro na mga oras na yun, umikot sa isip ni Apostol Pablo ang lahat ng kasamaang ginawa niya sa mga nagpapahayag tungkol kay Kristo. Ang pag-iyak ng mga taong kinakaladkad niya sa kalsada dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. O hindi naman kaya ang huling salita ni Stephen, nakikita ko si Hesukristo nakatayo sa kanan ng Diyos. At kanyang sinabi, "Oh, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu." At siya'y binawian ng buhay. Nandun si Pablo ng mga oras na yun. Subalit sa isang pagkakataon, nagpahayag sa kanya ang Panginoon. At sinabi niya, "Sino ka, Panginoon? Sino ka, Panginoon?" Naintindihan niya na ang kapangyarihang kumukumpronta sa kanya ay higit sa kapangyarihan ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Na ang kautusan na humaharap sa kanya ay higit sa kautusan na dala-dala niya sa kamay niya. Na alam niya na ang humahadlang sa kanya ay Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Subalit hindi niya matanggap sa kanyang kalooban kung sino ang Panginoon. Na magkagayoy sumagot si Hesukristo, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Napakahirap para sa iyo na sumipa ka sa mga tusok-tusok." At doon naintindihan ni Apostol Pablo na ang kanyang ginagawa ay mali. At doon mo makikita ang pagbabago ng puso. Na kanyang sinabi, "Panginoon, anong gusto mong gawin ko?" Sa isang iglap, ang kanyang layuning pumatay ay napalitan ng pagtatanong, "Anong gagawin ko, Panginoon?" Yung layunin niya sa buhay na sa palagay niya, alam niya. Planadong-planado niya na. Pupunta ako sa lugar na ito at ito ang gagawin ko. Sa isang iglap nang nakilala niya si Kristo, ay biglang napalitan ng kawalan ng kasiguraduhan na para siyang nag-umpisa sa wala at siya'y nagtatanong, "Panginoon, ano ang aking gagawin?" Yan ang kalagayan ng mga taong nakatagpo kay Hesukristo na Panginoon. Ang tunay na mamamayan ng kanyang kaharian ay yaong gumaganap sa kanyang kalooban, na ang puso ay nakaentrada patungo sa kalooban ng Diyos. Dito malinaw na ipinakita na ang paghahari ng Diyos ay may panghinaharap na katuparan. Oot malayo pa, subalit malapit na rin. O at hindi pa realidad sa mga taong tumitingin sa ngayon. Subalit sa ating puso at isip, sa estado ng ating pagpapakumbaba at sa ating pag-ibig sa Diyos, ang kaharian ng Diyos ay totoong-totoo na. At narito na ang paggawa natin ng kalooban ng Diyos sa ngayon ay napaka-importante sapagkat ito ang nagdedetermina ng buhay natin sa hinaharap. Ang mga maghahari kasama ni Kristo sa hinaharap ay makikilala natin ngayon sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa ilalim ng otoridad ni Kristo at sa kanyang salita. Ito ang katunayan ng tunay na pagkamamamayan sa kaharian ng Diyos. Gusto mong malaman kung sino ang mga maghaharing kasama ni Kristo? Tignan mo ang kanilang filosofiya, tignan mo ang kanilang buhay, kung sila ay namumuhay sa salita ng hari. Kaya sinisikap natin sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos at sa awa ng Diyos sa atin na ilapat natin ang lahat ng ating hakbang sa kanyang mga salita.
Sa katapusan, mga kapatid, sa kabuuan, ang sermon sa bundok ay malinaw na nagpapahayag ng doktrina ng hari. Doktrina ni Kristo. Isang makapangyarihang pahayag na si Jesucristo ang hari natin. Hinahamon niya ang bawat nakikinig. Huwag nating sukatin ang ating mga sarili ayon sa kung anong alam na natin, kung hindi kung ano ang itinuturo ni Kristo na dapat alam natin. Ipinakita ng Panginoon kung sino ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Inihayag anong uri ng katuwiran ang namamayani sa kanyang kaharian. Inilantad ang katunayan ng tunay na pagsunod sa kanyang mga pamamahala. Mga kapatid, hindi sapat ang panlabas na relihiyon. Hindi sapat ang wastong pananalita. Hindi sapat ang formal na paglilingkod. Kung hindi talaga tayo nagkakaroon ng puso na nagpapasakop at nagmamahal sa salita ng ating Panginoong Hesus. Hindi katakataka na pagkatapos niyang mangaral ang mga tao namangha sa Kanya. Sapagkat hindi after ang Panginoon sa mga panandali ang resulta. Gusto ng Panginoon yung nababagong buhay galing sa loob. Siya ay nagtuturo na may kagaya ng kapamahalaan. Na pag nagsalita si Kristo, hindi natin kailangang i-compete sa Kanya, ikumpara sa Kanya yung mga prinsipyo sa sanlibutan na nakopya natin sa sanlibutan. Kapag ka si Jesucristo ang nagsalita, ito ay final. At ito ay executory. At hindi na kailangan pagdebatehan. Kung yan ang kalooban ni Kristo at maliwanag yan sa kanyang doktrina, ang hindi sumunod yan ay nagkakasala sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pamamahala ni Kristo. Ang tanong na iniiwan sa pangangaral ngayong umaga ay hindi kung nauunawaan ba natin ang kanyang mga aral. Kundi ang tanong na dapat ulit-ulitin natin sa isang maghapong ito at sa mga araw na ibibigay sa atin ng Panginoon ay tanong paano ako namumuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Kung hiwalay kay Kristo, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Bukod sa mga hayop, mahina tayong nilalang ng Diyos. Sinabi kong bukod sa mga hayop sapagkat may mga hayop na mas mahina sa atin, bagamat may mga hayop na mas malakas kaysa sa atin. Pero isipin mo, ang Diyos ay nakaupo sa trono. Ang mga anghel ay gumagawa ng kanyang kalooban. Kahit ang dyablo ay walang magagawa sa kalooban ng Diyos. Isipin mo, sino tayong mga tao na pag-isipan ng Diyos na hindi lamang maglingkod sa Kanya, kung hindi maghari na kasama Niya? Nakabukas pa rin ang pintuan para sa atin hanggat mabiyaya ang Diyos. Ang makipot na daan, hindi yan luluwag. Subalit ang makipot na daan na yan ay si Kristo. Ang makipot na daan na yan ay si Jesucristo na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo tinatanong kung ilang beses natin siyang tinatawag na Panginoon, Panginoon. Sapagkat kung nakikinig tayo ng kanyang salita at pagkatapos hindi natin isinasagawa, tayo'y mga hangal. Hangal hindi dahil sa hindi natin alam. Hangal sapagkat nakilala na natin siya pero hindi tayo nagpasakop sa Kanya. Nakatikim na tayo ng kalayaan kay Kristo. Pero hindi natin ipinaglaban ang kalayaan ni Kristo na ibinigay sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon. Ngayon ang dalawang landas
ang buhay at ang kamatayan. Pero tayo nagmimistulang hangal sapagkat pinalagpas natin ang salita ni Kristo na sana'y gawin natin ang kanyang kalooban na maglingkod sa kanya. Kailangan natin ang pagpapasya sapagkat ang doktrina ng hari ay hindi pa anyaya. Ang aral ni Kristo ay utos at ito ay paghahari ng Diyos. Amen. O Diyos, Ama namin, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Pinasalamatan ka namin sa umagang ito. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Salamat sa biyaya na kami iituring na mga anak ng Diyos. Sa makatuwid kami mga bahagi ng kaharian ni Kristo. Sa kabila ng lahat ng aming mga pinaghihirapan dito sa lupa sapagkat hindi pa nahahayag kung magiging ano kami. Subalit sa iyong muling pagparito, sa paghahayag ng iyong paghahari, makikita ng lahat ang aming tunay na kalagayan sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo po kaming lumakad sa kung ano ang matuwid ayon sa iyo. Hindi kung anong matuwid ayon sa aming mata sapagkat may mga daan na matuwid sa mata ng tao pero ang dulo nito ay kapahamakan. Hubugin mo kami, Panginoon. Hindi sa kung anong gusto namin, hindi sa kung anong pangarap namin, kundi kung ano ang iyong kalooban. Hubugin mo kami, O Diyos. Sapagkat ikaw ang hari. Makabahagi nawa kami sa mga pagpapalang itinakda mo para sa amin. Ingatan mo kami hanggang katapusan. At tulungan mo rin ang aming buhay na maging patotoo. Mga ilaw na nagtuturo tungo sa tunay na ilaw na si Kristo. Nawa ang aming mga kagipitan sa ngayon ay maging patotoo na ang daan na tinatahak namin sa likod ni Kristo ay makipot subalit magdadala sa buhay na walang hanggan. Ganon din ang aming mga kasiyahan. Lahat ng ito ay pinasasalamatan namin sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Kung hindi dahil sa iyong kapangyarihan at sa lakas at sa tibay ng iyong banal na Espiritu na sa aming mga puso, hindi po kami makakatagal sa mga hamon. Kahit patuloy mo kaming pakumbabahain at maging masunurin at mapagtiwala sa iyong salita. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen.